Ako si Joey. Ako ang tipo ng taong sanay sa hamon ng buhay. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala akong ibang pagpipilian. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa probinsya, kung saan ang araw-araw na pakikibaka ay normal na bahagi ng buhay. Ang tatay ko, isang mangingisda. Kahit anong hirap ng alon at init ng araw, lagi niyang sinasabing wala siyang karapatang magpahinga dahil ang tiyan naming magkakapatid ang nakasalalay sa bawat lambat na hinahagis niya sa dagat. Ang nanay ko naman, isang tindera sa palengke. Laging may dalang balde ng gulay, isda, at kung ano-ano pang maibebenta para lamang may pandagdag sa kita ni tatay. Sa maliit naming bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, natutunan kong magtiis. 2 lang ang kwarto namin, isa para kina nanay at tatay, at ang isa para sa aming 5 magkakapatid. Hindi kami mayaman sa material na bagay, pero sagana kami sa kwento ng hirap at pagsisikap. Noong bata pa ako, madalas kong tanungin ang sarili ko kung bakit parang napakalupit ng buhay. Pero habang lumalaki ako, natutunan kong tanggapin na ganito na talaga ang kalakaran para sa mga kagaya namin. Hindi ako nakapagtapos ng high school. Gusto ko sanang magpatuloy, pero sadyang mas matimbang ang pangangailangan ng pamilya. Sa halip na nasa eskwela ako, natutunan kong gumamit ng wrench at martilyo sa isang maliit na talyer sa bayan. Part-time mechanic ako roon. Kapalit ng dugo, pawis at putik sa muka, nagkakaroon ako ng kaunting kita para makatulong kina nanay. Pero hindi pa doon natatapos ang araw ko. Sa gabi, itinutulak ko ang maliit kong kariton ng fishball sa tabi ng kalsada. Sa usok ng mantika at boses ng mga tao sa paligid, natutunan kong ngumiti kahit pagod na ako. May mga pagkakataon na pinanghihinaan ako ng loob, lalo na kapag nakikita kong nag-aaral ang mga kaibigan ko, habang ako naman ay gumigiling sa harap ng isang makina o nagtitinda ng pagkain. Naiisip ko tuloy, hanggang ganito na lang ba talaga ako? Pero sa bawat tanong na iyon, pinipilit kong sagutin ang sarili ko ng hindi. Ayokong tumigil sa pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Sa bawat pag-aayos ko ng makina, sa bawat stick ng fishball na ibinebenta ko, iniisip kong bahagi lang ito ng proseso, isang hakbang palapit sa mas magandang bukas. Ang buhay sa probinsya ay mahirap, pero hindi ito dahilan para mawalan ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, nanatili akong positibo. Lagi kong iniisip na kahit gaano kahirap ang buhay ngayon, darating din ang araw na maiiba ang kwento ko. Panghahawakan ko ang paniniwalang ito dahil ito lang ang tanging sandata ko laban sa lahat ng unos na dumating at darating pa sa buhay ko. Ito ang kwento ng buhay ko. Hindi maganda, hindi perpekto, pero puno ng pag-asa. At sa dulo ng bawat pagsubok, alam kong may nakalaan para sa akin. Kailan? Hindi ko alam. Pero darating din ang tamang panahon. Hindi ko inaasahan na magbabago ang takbo ng buhay ko sa isang simpleng piyesta sa baryo namin. Tulad ng dati, puno ang kalsada ng mga tao, may banda na nagmamartsa, at ang amoy ng inihaw na mais at cotton candy ay nagkalat sa hangin. Isa itong araw na parang nagiging magaan ang buhay kahit isang saglit. At doon ko siya nakita, si Clarice. Siya ang tipo ng babaeng hindi mo inaakalang makikita sa lugar namin. Malinis ang suot niyang puting bestida at ang paraan ng kanyang paggalaw ay elegante. Hindi tulad ng mga kababaihan sa amin na sanay sa putik at pawis. Tila may sariling liwanag si Clarice na nagdadala ng kakaibang presensya. Noon ko lang nalaman na anak pala siya ng mayamang pamilya sa Maynila at dumalaw lang sila sa probinsya para magbakasyon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero nagkalakas loob akong magpakilala. Sa unang tingin, para bang napakalayo ng agwat namin, ang isang mekaniko na nakatira sa isang barong-barong at ang isang dalaga na sanay sa magagarang kotse at mamahaling hotel. Pero hindi iyon naging hadlang. Nagulat ako nang makipagkwentuhan siya sa akin nang walang bahid ng panghuhusga. Sa panahong iyon naisip ko, siguro kahit saglit, pwede kong kalimutan ang mga pagkakaibang iyon. Nagsimula kaming magkasama sa mga simpleng aktibidad. Pinakita ko sa kanya ang mga lugar na espesyal sa akin.
ang malawak na palayan sa likod ng baryo, ang tahimik na dalampasigan kung saan madalas akong mag-isip, at ang kubo sa tuktok ng burol na tanaw ang buong bayan. Sa mga sandaling iyon, parang hindi kami magkaiba. Siya, isang babaeng naghahanap ng pahinga mula sa magulong buhay sa lungsod, at ako, isang lalaking nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Habang nagkakasama kami, unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya, ngunit higit pa roon, natutunan ko kung gaano siya kasimpleng tao sa kabila ng kanyang marangyang mundo. Sinabi niya sa akin na pakiramdam niya'y parang isang ibong nakakulong sa gintong hawla. Napakaraming ipinagbabawal ng kanyang mga magulang, napakaraming inaasahan. Sa kanyang mga kwento, nakita ko ang isang panig ng buhay na hindi ko kailanman naranasan. Ang hirap ng mayaman na walang kalayaan. Sa kabila ng lahat, pinili naming magmahalan. Hindi na mahalaga kung magkaiba kami ng estado sa buhay. Ang mahalaga, sa bawat sandaling magkasama kami, natututo kami sa isa't isa at nagiging mas malapit. Hindi kailanman naging magarbo ang aming relasyon. Ang mga lakad namin ay simple, pagtambay sa tabing dagat, pagkain ng banana Q, o pagtingin sa mga bituin mula sa burol. Pero iyon ang pinakamasayang mga araw ng buhay ko. Alam kong hindi magiging madali ang lahat. Sa likod ng bawat ngiti namin may takot na nagkukubli. Pareho naming alam na darating ang araw na haharapin namin ang realidad ng aming magkaibang mundo. Pero sa panahong iyon, hindi iyon mahalaga. Sa puso ko, naisip ko. Kahit gaano kaikli ang panahon na magkasama kami, sulit na sulit dahil sa pagmamahal na hindi ko inaasahan. Ang sabi nila, kapag mahal mo ang isang tao, wala raw makapipigil sa inyong dalawa. Pero hindi nila sinasabi kung gaano kalupit ang realidad kapag ang mundo mismo ang hadlang sa inyong pagmamahalan. Ganito ang nangyari sa amin ni Clarice. Nagpatuloy ang simpleng relasyon namin ng ilang buwan. Akala ko, makakalusot kami sa mata ng kanyang mga magulang, pero mali ako. Hindi nagtagal, nalaman ng kanyang ama ang tungkol sa aming dalawa. Isang umaga, pinatawag ako sa malaking bahay nila sa bayan. Hindi ko pa nakikita ang ganon kalaking mansyon sa buong buhay ko. Habang papasok ako sa loob, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Parang sinasabi ng bawat pader at muebles na hindi ako nababagay doon. Sa harap ko, naroon ang ama ni Clarice, isang matipunong lalaki na halatang sanay mag-utos. Ang kanyang mga salita ay malamig at prangka. Alam kong mahirap lang kayo. Alam ko rin kung anong klase ng buhay ang meron ka. Hindi mo mabibigay ang gusto ko para sa anak ko. Kung mahal mo siya, lalayo ka. Itinulak niya sa harap ko ang isang sobre. Makapal ito. Alam ko kung ano ang laman. Hindi ko kailangang buksan para malaman na pera iyon, isang suhol upang lumayo ako kay Clarice. Tiningnan ko siya sa mata at mahinahon kong sinabi, hindi mabibili ng pera ang pag-ibig ko sa anak niyo. Alam kong ang sagot ko ay hindi niya nagustuhan. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko ang pagkasuklam niya habang iniwan niya ako roon. Sa isip ko, alam kong lalaban ako, pero hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong ipaglaban si Clarice. Habang nangyayari ito, sinikap naming ilihim ni Clarice ang relasyon namin. Sinubukan naming magtago sa mga mata ng kanyang pamilya. Pero hindi mo pwedeng itago ang apoy ng pagmamahalan sa isang hawla. Natuklasan din ito ng kanyang ina. Isang araw bigla na lang niyang tinanggalan ng lahat ng kalayaan si Clarice. Hindi siya pinalalabas ng bahay, hindi siya pinapayagang gumamit ng telepono. Hanggang sa isang umaga, nakita ko na lang siyang wala na sa bayan. Pinaalis siya, dinala pabalik sa Maynila nang wala man lang pasabi. Ang tanging naiwan sa akin ay ang bigat ng kawalang magawa. Pero bago siya umalis, nagawa naming magkita sa huling pagkakataon. Ang lugar ng aming huling pagkikita ay ang burol na madalas naming puntahan. Hindi kami nagsayang ng oras sa mga walang kwentang salita. Wala rin kaming mga dramang eksena o mga sigaw ng galit. Tiningnan ko siya at sinabi ko ang pangako na nagmumula sa puso ko. Babalik ako. Hindi ko alam kung kailan, pero gagawin ko ang lahat para patunayan sa kanila na kaya kong baguhin ang kapalaran ko. Maghintay ka, Clarice. Hinawakan niya ang kamay ko sa huling pagkakataon. Walang salita, pero ang mga mata niya ay nagsasabing, naniniwala siya sa akin.
Nang siya'y umalis, ang tanging narinig ko ay ang hampas ng hangin at ang sarili kong tibok ng puso. Sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang isang kabanata ng aming kwento, pero nagsisimula pa lang ang laban ko para sa kanya. Ang pag-alis ko sa baryo namin ay ang pinakamahirap na desisyong nagawa ko. Hindi lang dahil iiwan ko ang pamilya ko, kundi dahil wala akong kasiguraduhan kung ano ang naghihintay sa akin sa Maynila. Pero wala akong ibang pagpipilian. Pinangako ko kay Clarice na babaguhin ko ang kapalaran ko at ito ang unang hakbang. Sa bawat hakbang ko pa Maynila, dala ko ang bigat ng pangarap ko at ang pag-asa na balang araw, mabibigyan ko ng mas magandang buhay ang sarili ko at ang mga taong mahalaga sa akin. Pagdating ko sa lungsod, mabilis kong naranasan ang kalupitan nito. Sa una, natutulog lang ako sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng mga billboard, o minsan sa isang bangketa na may nakalaylay na trapal. Ang pagkain ko ay kung ano ang kaya ng bulsa ko. Madalas ay pandesal na walang palaman at tubig na libre mula sa mga gripo sa parke. Pero hindi ko hinayaan ang hirap na iyon na sirain ako. Natutunan kong tanggapin ang lungkot at gutom bilang bahagi ng laban. Nakahanap ako ng trabaho bilang construction worker sa isang maliit na proyekto sa lungsod. Ang trabaho ay hindi madali. Pagbubuhat ng mabibigat na semento, pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw, at pakikipagsiksikan sa mga kapwa manggagawa. Pero kahit pagod na pagod ako, nag-enroll ako sa Alternative Learning System, ALS, para makapagpatuloy ng high school sa gabi. Bawat gabi, dumadalo ako sa klase, dala ang pag-asang isang araw. Magagamit ko ito para makahanap ng mas magandang oportunidad. Hindi naging madali ang pagsabay ng trabaho at pag-aaral, pero lagi kong iniisip si Clarice. Ang pangako ko sa kanya ang nagbigay sa akin ng lakas. Sa gitna ng lahat ng ito, nakilala ko si Marco, isang kapwa construction worker na minsang naging palaboy. Sa simula, mahirap siyang pakisamahan, mainitin ang ulo at laging may dalang sama ng loob sa mundo. Pero sa kalaunan, naging magkaibigan kami. Siya ang nagturo sa akin kung paano magtipid sa lungsod, kung saan makakakuha ng murang pagkain at kung paano harapin ang mga hamon ng buhay dito. Sa kanya ko rin natutunan na minsan, kahit gaano kahirap ang buhay, mahalagang magkaroon ka ng kasama na naniniwala sa'yo. Isang araw, nagkaroon ako ng pagkakataon na magbago ang takbo ng buhay ko. Sa construction site, napansin ako ng isang foreman na nagngangalang Mang Tonyo. Napansin niya ang sipag ko at ang interes ko sa mga makina na ginagamit namin. Kinausap niya ako at tinanong kung gusto ko bang matuto pa. Hindi ako nagdalawang isip na sabihin ang oo. Tinulungan niya akong mag-apply para sa scholarship sa isang vocational school na nagtuturo ng mechanical engineering. Sa tulong niya natanggap ako at nagsimulang mag-aral habang nagtatrabaho pa rin sa araw. Ang bawat araw ay puno ng hamon, ang pagod mula sa trabaho, ang puyat mula sa pag-aaral, at ang gutom mula sa kakulangan sa pera. Pero bawat hakbang palapit sa aking diploma ay parang liwanag na nagtutulak sa akin na magpatuloy. Ang mentor ko, si Mang Tonyo, ang naging gabay ko sa panahong iyon. Tinuruan niya ako hindi lang ng teknikal na kaalaman, kundi pati ng disiplina at determinasyon na kailangan para magtagumpay. Ang Maynila ay hindi naging mabait sa akin, pero tinanggap ko ito bilang bahagi ng laban ko. Ang bawat gabi na natutulog ako sa bangketa, ang bawat araw na nagpapakahirap ako sa trabaho, lahat ng iyon ay hindi ko ininda. Dahil alam ko, ang hirap na ito ay magiging pundasyon ng pangarap kong buhay. At sa likod ng isip ko, naroon ang mukha ni Clarice, ang inspirasyon ko, ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Ang pagtatapos ko sa kursong mechanical engineering ay parang panaginip na nagkatotoo. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Ang suot kong simpleng toga, ang saya sa mukha ni Mang Tonyo, at ang simpleng mensahe ng pamilya ko mula sa baryo na sa kabila ng distansya ay nagbigay sa akin ng lakas. Alam kong hindi ito katapusan ng laban. Ito pa lamang ang simula. Ang diploma sa aking kamay ay hindi lamang simbolo ng hirap at sakripisyo ko, kundi pati ng lahat ng mga taong naniwala sa akin. Si Clarice, si Marco, at si Mang Tonyo. Hindi nagtagal, nakahanap ako ng trabaho sa isang malaking kumpanya na gumagawa ng mga makinarya para sa construction.
Nagsimula ako bilang isang entry-level technician. Sa simula, madalas kong tanungin ang sarili ko kung paano ako magtatagal sa ganitong kalakihang mundo, kung saan ang bawat kilos ko ay tila sinusuri. Pero ang prinsipyo ko mula pa noon ay nanatili, gawin ang lahat ng makakaya mo, kahit na gaano kahirap. Unti-unti akong umangat, mula sa pagiging technician hanggang maging project lead. Sa bawat hakbang, nagpatuloy akong matuto, pinagyaman ang kaalaman ko, at higit sa lahat, ipinakita ang dedikasyon na itinuro sa akin ng mga hamon sa buhay. Sa panahon ding iyon, nanatili si Marco sa tabi ko bilang matalik kong kaibigan. Sa tulong niya, natutunan kong mag-ipon, isang bagay na dati imposibleng gawin dahil sa dami ng gastusin. Pero sa pagkakataong ito, natutunan kong unahin ang pangarap ko. Nang maipon ko ang sapat na pera, sinimulan naming mag-usap ni Marco tungkol sa isang ideya na matagal nang nakatanim sa isip ko. Ang magpatayo ng sariling auto repair shop. Sa unang tingin, parang ambisyoso ito. Wala akong karanasan sa negosyo at alam kong malaki ang risk. Pero naniwala ako na may espasyo sa industriyang iyon para sa akin. Isang tao na nagmula sa wala at alam ang tunay na halaga ng bawat sentimo. Mula sa isang maliit na garahe na may iilang tools lamang, itinayo ko ang unang branch ng auto repair shop ko. Ginamit ko ang lahat ng kaalaman ko mula sa trabaho at sa vocational school, at syempre, ang mga natutunan ko mula sa hirap ng buhay. Sa simula, mahirap, napakahirap. Kailangan kong kumbinsihin ang mga tao na pagkatiwalaan ang serbisyo ko, pero hindi ako tumigil. Araw-araw akong nasa garahe, ginagawa ang bawat trabaho na may buong puso at tiyaga. Naging usap-usapan ang kalidad ng serbisyo namin, mabilis, maayos, at abot kaya. Unti-unting dumami ang mga kliyente at hindi nagtagal, pinalawak ko ang negosyo. Ang dating simpleng auto repair shop ay naging isa sa mga kilala sa buong Maynila. Sa bawat tagumpay, hindi ko nakakalimutang balikan ang pinagmulan ko. Ang mga pagkabigo, ang hirap, ang gutom, lahat ng iyon ang nagbigay sa akin ng tapang at determinasyon. Naging bahagi ako ng iba't ibang seminar at panel discussions sa industriya. Hindi ko inaasahan na makikilala ako bilang isa sa mga matagumpay na entrepreneurs sa larangan ng automotive services. Pero ang tagumpay na iyon ay hindi lamang para sa akin. Ginawa ko itong pagkakataon para makatulong sa iba. Sa mga kabataang tulad ko noon na nangangarap pero walang kakayahang mag-aral. Ang tagumpay ko ay hindi naging madali. Ito'y resulta ng dugo, pawis at luha na ibinuhos ko sa bawat hakbang. Pero sa bawat pagkakataon, iniisip ko si Clarice, ang taong unang naniwala sa akin. Siya ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat ng ito. At habang patuloy kong itinatayo ang mga pangarap ko, alam kong darating ang araw na magtatagpo ulit ang aming mga landas. Sa pagkakataong iyon, ipapakita ko sa kanya na totoo ang pangako ko noon. Makaraan ng 10 taon, sa wakas, nakabalik ako sa probinsya. Iba na ang lahat. Ang dating putikang kalsada ay sementado na at ang mga lumang tindahan ay napalitan ng mga bagong establishmento. Pero sa kabila ng pagbabago, nanatiling buo ang pagmamahal ko sa lugar na ito. Dito ako nagsimula at sa bawat hakbang pabalik, parang bumabalik din ang mga alaala ng mga panahon ng hirap, pangarap at pagmamahal. Ang dahilan ng pagbabalik ko ay simple. Nais kong dalawin ang pamilya ko. Matagal ko nang gustong ipakita sa kanila ang bunga ng lahat ng sakripisyo ko. Sa maliit na baryo kung saan ako lumaki, sinalubong nila ako ng mahigpit na yakap at luha ng tuwa. Ipinagmamalaki nila ako at sa kanilang mga mata, nakita ko ang kasiyahan na matagal nilang hinintay. Habang nandoon ako, nalaman ko na may isang charity event na gaganapin sa baryo. Isa itong proyekto para sa mga kabataan na gustong mag-aral pero walang sapat na kakayahan. Hindi ko pinalampas ang pagkakataong dumalo. Sa event na yon, hindi ko inasahan na magbabago ang takbo ng araw ko. Doon ko siya muling nakita, si Clarice. Halos hindi nagbago si Clarice. Naroon pa rin ang kanyang simpleng ganda at ang liwanag na tila humahaplos sa bawat nakatingin sa kanya. Pero sa kabila ng kanyang ngiti, may kung anong lungkot sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag.
Agad na bumalik ang lahat ng alaala namin. Ang mga sandali sa burol, ang mga tawanan namin sa dalampasigan, at ang huling pangako ko sa kanya bago siya nawala sa buhay ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Gusto kong lumapit, ngunit natatakot ako. Sa wakas, naglakas loob akong kausapin siya. Sandali kaming nag-usap. Sa maikling oras na iyon, nalaman kong engaged na siya sa isang businessman na si Anton. Narinig ko ang pangalan niya dati pa sa balita. Isa siyang kilalang negosyante, mayaman, at maimpluwensya. Pero habang ikinukwento niya ito, ramdam ko ang bigat sa kanyang boses. Hindi niya kailangang sabihin, pero halata sa kanyang mga mata na hindi siya masaya. Pinag-usapan namin ang nakaraan, ang mga panahong magkasama kami. Hindi iyon isang mahabang pag-uusap, pero sapat na para ipaalala sa akin kung gaano siya kahalaga sa buhay ko. Ang mga salita niya, kahit simple, ay puno ng emosyon. Hindi kita nakalimutan. Iyon ang huling sinabi niya bago siya lumayo. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan sa akin ng kakaibang damdamin. Isang halo ng saya, lungkot, at muling pag-asang nag-aalab. Ang muling pagkikita naming iyon ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Naisip ko, hindi pa tapos ang kwento namin. Nararamdaman ko pa rin ang pangako ko noon, ang patunayan sa lahat, lalo na sa kanyang pamilya, na kaya kong baguhin ang kapalaran ko. Ang araw na iyon ay naging paalala kung bakit ko sinimulan ang lahat ng ito. At ngayon, mas buo ang desisyon kong ipakita sa lahat, lalo na kay Clarice, kung hanggang saan ako nakarating. Sa isip ko, alam kong ito pa lamang ang simula ng bagong kabanata sa kwento namin. Pagkatapos ng muling pagkikita namin ni Clarice, tila mas nagkaroon ng direksyon ang bawat hakbang ko. Hindi na lang tungkol sa sarili kong tagumpay o sa pagpapatunay sa pamilya niya ang layunin ko ngayon. Alam kong may mas malalim pa akong pwedeng gawin. Para sa sarili ko, para sa mga tao sa probinsya, at para rin kay Clarice. Nagdesisyon akong bumili ng lupa sa probinsya. Hindi ito isang magarbong hakbang. Simpleng lote lang ito malapit sa bayan kung saan ako lumaki. Gusto kong bumuo ng negosyo doon, hindi lang para magtagumpay, kundi para magbigay din ng oportunidad sa mga tao sa lugar namin. Pinangarap kong ang negosyong ito ay hindi lang magiging tungkol sa kita, kundi magiging daan para sa pagbabago ng buhay ng mga kabataan na tulad ko noon. Sinimulan kong magplano ng isang auto repair shop na may vocational training program para sa mahihirap na kabataan. Gusto kong ibahagi ang kaalaman ko, ang mga natutunan ko mula sa vocational school at sa trabaho, sa mga batang nangangarap din ng mas magandang kinabukasan. Alam ko ang hirap ng hindi makapag-aral dahil sa kakulangan ng pera, at gusto kong tanggalin ang hadlang na iyon para sa kanila. Bumuo ako ng programa kung saan makakapagtrabaho sila habang natututo. Isang training ground na hindi lang magtuturo ng technical na kakayahan, kundi magbibigay din sa kanila ng kumpiyansa na kaya nilang abutin ang kanilang mga pangarap. Habang abala ako sa pagsasakatuparan ng plano ko, doon ko nakilala si Anton. Isa siya sa mga kilalang negosyante sa probinsya, at hindi nagtagal ay naging malinaw sa akin na siya ang fiancé ni Clarice. Sa una, maingat ako sa pakikitungo sa kanya. Gusto kong alamin kung anong klaseng tao siya, lalo na't alam kong hawak niya ang puso ng babaeng minsan kong minahal, at marahil mahal ko pa rin. Hindi nagtagal, natuklasan ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa isang business meeting kung saan nag-cross ang landas namin, narinig ko ang pangalan niya sa isang usapan tungkol sa pagtataksil. Sa simula, hindi ko pinansin. Ayokong husgahan siya agad. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nakalap ang mga ebidensyang nagpapatunay na may ibang babae si Anton, at hindi ito isang simpleng pagkakamali. Para sa akin, isa itong matinding kawalang respeto hindi lang kay Clarice, kundi sa pangakong binitawan niya sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito kay Clarice. Gusto kong ilantad ang katotohanan, pero alam kong hindi tamang pagkakataon. Naisip kong baka mas makasama kaysa makabuti kung gagawin ko ito ng pabigla-bigla. Pinili kong maghintay. Alam kong darating ang tamang oras, at kapag dumating iyon, sisiguraduhin kong walang ibang madadamay at makakasakit pa. Sa ngayon, mas pinili kong mag-focus sa plano ko para sa probinsya. Sa bawat hakbang na ginagawa ko, ramdam ko ang bigat ng nalalaman ko tungkol kay Anton. Pero sa kabila ng lahat,
Ang layunin ko ay malinaw. Hindi lang para itama ang pagkakamali, kundi para tiyaking kapag dumating ang panahon, handa akong harapin ang katotohanan ng buo ang loob at may kakayahang protektahan si Clarice. Ang muling pagbabalik ko sa probinsya ay hindi lang para muling magsimula, kundi para tapusin din ang mga hindi pa natatapos na kwento. Hindi ako kailanman naging tipo ng tao na nakikialam sa buhay ng iba, pero may mga pagkakataon na hindi mo pwedeng talikuran ang katotohanan. Lalo na kung alam mong may buhay na posibleng masira dahil dito. Ganoon ang naramdaman ko habang patuloy kong nadidiskubre ang mga lihim ni Anton. Sa simula, parang piraso-piraso lang ang impormasyon. Mga chismis, mga bali-balitang naririnig ko sa mga kasamahan sa negosyo. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nabubuo ang buong larawan. Si Anton pala ay may ibang pamilya sa kabilang bayan, sa isang lugar na halos 1 oras lamang ang layo mula sa probinsya namin. Ang babae niya ay isang dating sekretarya sa isa sa mga negosyo niya at may 2 na silang anak. Ang kanilang relasyon ay matagal ng lihim. Pinananatili ni Anton sa anino ng kanyang marangyang buhay. Hindi ako makapaniwala noong una. Pero nang makita ko ang ebidensyang hindi maitatanggi, mga larawan, resibo, at usapan na tumutukoy sa koneksyon niya sa babaeng iyon, hindi ko na magawang manahimik. Bukod doon, natuklasan ko rin ang tunay niyang motibo sa pakikipag-engage kay Clarice. Hindi pagmamahal ang dahilan kung bakit niya ito pinili, kundi ang koneksyon ng pamilya ni Clarice sa mundo ng negosyo. Ang pamilya ni Clarice ay may malaking impluwensya sa industriya ng agrikultura, at si Anton ay malinaw na ginagamit ito para palawakin ang sariling negosyo niya. Para sa kanya, si Clarice ay hindi isang kasintahan, kundi isang pawn sa kanyang mas malaking laro. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang galit at awa. Hindi niya deserve ang ganitong klaseng tao. Hindi nagtagal, nag-cross ang landas namin ni Anton sa isang business gathering. Hindi ko alam kung sinadya niya, pero malinaw na hindi rin niya ako nagugustuhan. Siguro ay nararamdaman niyang hindi ako naniniwala sa palabas niyang maayos at perpektong tao. Sa isang pagkakataon, nagkaroon kami ng argumento. Sinabi ko sa kanya ang nalalaman ko tungkol sa kanyang lihim na pamilya at tunay na intensyon kay Clarice. Hindi ko makalimutan ang kanyang sagot. Isang mapanghamak ng ngiti at simpleng, wala kang magagawa. Hindi ka na mahalaga sa buhay niya. Ang bawat salita niya ay parang patalim sa puso ko, pero pinilit kong panatilihin ang aking galit at tumugon ng may dignidad. Pagkatapos ng insidenteng iyon, alam kong hindi ako pwedeng tumahimik. Sinubukan kong lapitan si Clarice. Nagpaalam ako para makausap siya ng pribado at mahinahon kong sinabi na may kailangan siyang malaman. Ipinakita ko sa kanya ang mga ebidensya na nakalap ko. Mga bagay na hindi maikakaila ni Anton. Pero sa halip na paniwalaan ako, inisip niya na bitter lang ako. Na ang lahat ng sinasabi ko ay bunga ng galit ko at nang hindi ko pag-move on mula sa nakaraan namin. Nasaktan ako sa kanyang reaksyon, pero hindi ko siya masisisi. Si Anton ay marunong magdala ng sarili. Isang taong bihasa sa pagpapakita ng tamang imahe kahit puno ng kasinungalingan. Sa puntong iyon, alam kong wala akong magagawa kung hindi maghintay. Hindi ko siya mapipilit na paniwalaan ako at wala akong karapatang sirain ang relasyon niya gamit lamang ang salita. Ang tanging magagawa ko ay hintayin ang tamang pagkakataon. Ang tamang oras kung saan ang katotohanan ay hindi na niya pwedeng baliwalain. Alam kong darating din ang araw na iyon at sa araw na iyon, sisiguraduhin kong naroon ako para alalayan siya. Dumating ang araw ng engagement party ni na Clarice at Anton, isang marangyang pagtitipon na tila sumasalamin sa buhay na pinapangarap ng maraming tao. Ang lugar ay punong-puno ng ilaw, musika, at mga piling tao mula sa kanilang mga industriya. Ang bawat detalye, mula sa mga dekorasyon hanggang sa pagkain, ay nagpapakita ng kayamanan at prestihiyo ng 2 pamilyang pinag-iisa ng okasyong ito. Pero sa likod ng magarbong palabas na iyon, alam kong may madilim na lihim na nagkukubli. Nagpa siya akong pumunta. Hindi ako iniimbitahan, pero alam kong ito na ang tamang pagkakataon upang ilantad ang katotohanan. Habang naglalakad ako papasok sa venue, nararamdaman ko ang bigat ng mga mata ng mga tao, mga tanong,
pagtataka, at siguro'y panghuhusga. Ngunit hindi ko ininda ang mga iyon. Ang layunin ko ay malinaw. Ang iligtas si Clarice mula sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Habang nasa kalagitnaan ng programa, tumayo si Anton upang magbigay ng kanyang speech. Sa bawat salitang binibigkas niya, ramdam ko ang pagkukunwari at pagpapanggap. Hindi ko na natiis. Tumayo ako mula sa gilid at humakbang papunta sa harap ng lahat. Ang mga bulong ng mga bisita ay nagmistulang dagundong sa aking tainga, pero hindi ako natinag. Sa harap ng lahat, inilabas ko ang mga ebidensyang hawak ko, mga larawan, dokumento, at mga testimonya na nagpapatunay ng pagtataksil ni Anton. Ipinakita ko ang bawat piraso ng katotohanan na matagal niyang itinago. Ang mga reaksyon ng mga tao ay hindi ko makakalimutan. Ang mga mukha ng pagkagulat, ang mga bulong na naging sigaw, at ang galit na unti-unting bumalot sa paligid. Pero higit sa lahat, ang reaksyon ni Clarice ang nagmarka sa akin. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang sakit at pagkawasak. Habang tinitingnan niya ang bawat ebidensyang ipinakita ko, parang unti-unting gumuho ang mundo niya. Hindi niya magawang magsalita at sa halip, tumayo lamang siya doon tila nawala ng lakas. Ang kanyang pamilya ay hindi na nakapagpigil. Ang kanyang ama, na kilala sa pagiging mahinahon, ay nagalit kay Anton. Ang kanyang ina, na minsang naging hadlang sa aming pagmamahalan noon, ay kitang-kitang galit at pagkadismaya. Hindi nagtagal, kinansela ng pamilya ni Clarice ang kasal. Ang buong okasyon, na minsan ay punong-puno ng saya at pagdiriwang, ay nauwi sa kaguluhan. Sa gitna ng lahat ng ito, lumapit si Clarice sa akin. Sa kanyang tinig, naroon ang pasasalamat, kahit papuno ng lungkot ang kanyang boses. Salamat, sabi niya, na parang sinasabi niya hindi lang sa pagliligtas ko sa kanya, kundi pati na rin sa paglalantad ng katotohanang kailangan niyang marinig. Ngunit hindi iyon nagtagal. Kasabay ng kanyang pasasalamat, ramdam ko rin ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung galit siya, naguguluhan o nasasaktan lang. Siguro lahat ng iyon. Ito ba ang motibo mo mula noon pa? Tanong ng kanyang mga mata na hindi niya masabi. Alam kong iniisip niyang maaaring ginagawa ko ito para sa sarili kong kapakanan, para makabawi sa nakaraan. Pero hindi iyon totoo. Sa kabila ng lahat, gusto ko lang siyang iligtas mula sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Kahit na ang kapalit nito ay ang pagdudahan niya ang intensyon ko. Habang umaalis ako sa venue, iniwan ko ang tanong na iyon sa hangin. Sa puso ko, alam kong ginawa ko ang tama, pero hindi ko rin maalis ang sakit ng pagdududa sa pagitan namin. Alam kong ito ang simula ng isang masalimuot na yugto sa aming kwento, isang pagkakataon para muling ayusin ang tiwala at relasyon na minsang nawala. Ngunit sa ngayon, sapat na sa akin ang kaalaman na nailigtas ko siya mula sa mas malaking pagkakamali. Matapos ang engagement party na nauwi sa kaguluhan, tila nawala ang direksyon ng buhay ni Clarice. Ang dating mundo niyang puno ng layaw at kaginhawaan ay biglang nagkaroon ng bigat na hindi niya kayang buhatin. Ang katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ay nagtaksil sa kanya ay hindi madaling lunukin. Sa bawat araw na lumipas, naramdaman niyang kailangan niyang huminto. Hindi lang upang magpahinga, kundi upang alamin muli kung sino siya at kung ano ang mahalaga sa kanya. Nagdesisyon siyang bumalik sa probinsya. Isang bagay na hindi niya kailanman naisip gawin noon, ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang ito ang tamang hakbang. Iniwan niya ang buhay sa lungsod, ang mga magagarang party, ang marangyang bahay, at ang ingay ng Maynila. Bumalik siya sa simpleng lugar kung saan unang naramdaman niya ang tunay na saya. Doon, naghahanap siya ng kapayapaan at sinimulan niyang ayusin ang sarili. Habang nasa probinsya, nakahanap siya ng bagong layunin sa buhay. Nagsimula siyang magtrabaho bilang volunteer teacher sa isang maliit na eskwelahan para sa mga batang mahihirap. Ang bawat araw ay isang hamon, ngunit bawat ngiti ng mga bata ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa mga sandaling iyon, natutunan niyang ang buhay ay hindi laging tungkol sa pera o karangyaan. May mga bagay na mas mahalaga, ang magbigay ng tulong, magturo, at maging inspirasyon sa iba. Unti-unting bumalik ang sigla niya, at sa bawat klase na tinuturo niya, nararamdaman niyang muli ang halaga ng sarili niya.
Hindi niya maiiwasan na muling marinig ang pangalan ni Joey habang nandoon siya. Sa bawat proyekto para sa komunidad, sa bawat pagbabagong nagaganap sa probinsya, naroon ang pangalan ni Joey. Sa una, pilit niyang iniiwasan ang pakikipag-usap o kahit pag-iisip tungkol dito. Sa likod ng isip niya, naroon pa rin ang tanong kung may iba bang motibo si Joey sa mga ginawa nito noong engagement party. Pero hindi nagtagal, napansin niya ang lawak ng impluwensya ni Joey. Ang mga kabataang natutulungan niya, ang mga pamilyang umaasa sa kanyang mga programa, at ang positibong pagbabago na dinala niya sa kanilang bayan. Isang araw nagkaroon ng pagkakataon na magkita sila muli. Nagkasalubong sila sa isang community event na parehong nilang sinusuportahan. Habang pinapanood niya si Joey na nakikipag-usap sa mga tao, mga bata, matatanda, at mga manggagawa, unti-unting pumasok sa isip ni Clarice ang katotohanan. Mali ang naging paghusga niya kay Joey. Hindi ito tungkol sa sarili nitong ambisyon o paghihigante. Si Joey ay isang taong tunay na nagmamalasakit, hindi lang sa kanya, kundi sa mga tao sa paligid nito. Nagdesisyon siyang buksan muli ang komunikasyon nila. Hindi ito madali sa simula. May tensyon pa rin mula sa nakaraan, may mga hindi pa rin natutukoy na damdamin. Pero habang nagtutulungan sila sa mga proyekto para sa komunidad, unti-unting nawawala ang distansya sa pagitan nila. Ang mga simpleng pag-uusap ay nauuwi sa mas malalim na mga talakayan. Ang mga pagbati ay nauuwi sa mas personal na pakikipag-ugnayan. Sa mga panahong iyon, nakita ni Clarice ang lalim ng dedikasyon ni Joey sa kanyang ginagawa. Ang dating simpleng mekaniko na minahal niya noon ay naging isang tao na puno ng layunin at pagmamahal sa komunidad. Sa bawat oras na magkasama sila, parang unti-unti siyang bumabalik sa damdaming minsan niyang naramdaman. Hindi lang respeto ang bumalik, pati ang koneksyon na minsang nawala sa kanila. At sa gitna ng lahat ng ito, napagtanto niya na marahil ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Akala ko, pagkatapos ng lahat ng pagsubok na nalampasan ko, mas magiging maayos na ang takbo ng buhay. Pero natutunan ko na ang hirap ng buhay ay hindi kailanman nauubos. Nagbabago lang ito ng anyo. At minsan, ang hamon ay dumarating mula sa mga taong pilit kang hinahatak pababa. Nagsimula ang lahat nang bigla na lang kumalat ang mga negatibong usap-usapan tungkol sa negosyo ko. Mga paratang na hindi maayos ang serbisyo, na nanloloko raw kami ng kliyente, at kung ano-ano pang kasinungalingan. Sa una, hindi ko ito pinansin. Alam ko sa sarili ko at ng mga tauhan ko na wala kaming ginagawang masama. Pero habang tumatagal, napansin kong unti-unting naapektuhan ang reputasyon ng shop. May mga kliyente kaming hindi bumalik at ang ilang proyekto ay bigla na lang kinansela. Doon ko napagtanto na hindi ito simpleng chismis lang, may gumagawa nito ng sadya. Hindi nagtagal, nalaman ko na ang mga tauhan ni Anton ang nasa likod nito. Ang dating tahimik na tensyon sa pagitan namin ay naging lantaran na. Alam kong hindi pa siya natatahimik matapos ang nangyari sa engagement party nila ni Clarice. Sa halip na tanggapin ang pagkakamali niya, pinili niyang sirain ako sa negosyo at sa personal. Ang pinakamatindi ay ang nangyari isang gabi. Isang tawag ang gumising sa akin. Isa sa mga empleyado ko ang sumisigaw sa kabilang linya. Sinasabi niyang nasusunog ang isa sa mga auto repair shop ko. Tumakbo ako papunta sa lugar at nakita kong nilalamon na ng apoy ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang garahe, ang mga gamit, at ang mga sasakyang ipinaayos sa amin. Lahat iyon, sunog. Alam kong hindi ito aksidente. Ramdam ko na isa itong malinaw na mensahe mula kay Anton. Sa kabila ng lahat, nanatili akong matatag. Hindi ako pinalaki para sumuko sa ganitong klaseng laban. Habang hinaharap ko ang mga pagsubok, hindi ako nag-iisa. Si Clarice, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay muling naging bahagi ng laban ko. Siya ang unang nag-alok ng tulong para magsampa ng kaso laban kay Anton. Siya rin ang tumulong sa akin na maghanap ng mga ebidensya para patunayan ang pananabutahe na ginawa ng mga tauhan niya. Sa mga panahong iyon, naramdaman ko na hindi lang niya ako tinutulungan dahil sa guilt o obligasyon. Naroon pa rin ang pagkakaibigan at respeto na unti-unti naming binubuo muli. Ang komunidad na natulungan ko sa mga nakaraang taon ay tumugon din sa panawagan ko. Nagulat ako nang makita ang dami ng taong nagpakita ng suporta.
Ang mga kliyente naming nawala ng tiwala ay bumalik, dala ang kanilang pag-unawa. Ang ilan sa kanila ay nagbigay pa ng donasyon para muling maitayo ang nasirang shop. Sa bawat hakbang, ang komunidad ang nagsilbing pundasyon ng lakas ko. Hindi madali ang muling pagbangon. Ang bawat araw ay puno ng pag-aayos ng mga papeles, pagharap sa mga pulis, at pagtiyak na ang natitira kong mga shop ay patuloy na tumatakbo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nakita ko ang liwanag sa tulong ng mga tao sa paligid ko. Unti-unting bumalik ang sigla ng negosyo, at sa pagkakataong ito, mas naramdaman ko ang tibay ng samahan namin ng komunidad. Hindi lang ito negosyo ngayon. Isa na itong simbolo ng sama-samang pagsusumikap para sa mas magandang bukas. Alam kong hindi ito ang huling hamon na haharapin ko, pero sa bawat laban, natutunan kong mas humugot ng lakas mula sa mga tao na nasa likod ko. Sa tulong ni Clarice, ng komunidad, at ng sarili kong determinasyon, alam kong kaya kong harapin kahit anong unos na dumating pa. At higit sa lahat, alam kong patuloy akong lalaban, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng umaasa sa akin. Ang mga nakaraang buwan ay puno ng pagsubok, hindi lamang para sa akin, kundi para rin kay Clarice. Ang mga hamon na hinarap ko sa negosyo ay nagbigay sa akin ng lakas na muling tumayo. Ngunit ang presensya ni Clarice ang nagbigay ng kakaibang sigla sa puso ko. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa amin noon, ang sakit, ang hindi pagkakaunawaan, at ang paghihiwalay, hindi ko inakalang darating ang araw na ito. Ang araw na muli kaming mag-uusap ng mas malalim, ng may malinaw na intensyon. Isang hapon, habang nagtatrabaho kami sa isang proyekto para sa mga kabataan sa komunidad, lumapit si Clarice. Kita ko sa kanyang mga mata ang bigat ng mga salitang nais niyang bitawan. Sa simula, tahimik siya, tila pinipili ang bawat salitang gagamitin. At nang magsimula siyang magsalita, ang bawat salita ay puno ng pagsisisi. Humingi siya ng tawad. Humingi siya ng tawad hindi lamang sa nangyari kamakailan, kundi pati na rin sa mga nakaraang taon, sa lahat ng paghusga niya sa akin, sa lahat ng mga paniniwalang naging hadlang sa pagmamahalan namin noon. Inakala kong hindi mo kayang baguhin ang kapalaran mo, Anya. Pero nagkamali ako. Joey, ikaw ang isa sa pinakamalalakas na taong nakilala ko. At ngayon ko lang napagtanto kung gaano kita nasaktan noon. Hindi madali para sa akin ang marinig iyon. Ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila bumalik, ngunit kasabay nito, naroon din ang pag-unawa at pag-asa. Alam kong totoo ang mga salitang binitiwan niya. At higit sa lahat, inamin niya na ako pa rin ang mahal niya, na sa kabila ng lahat ng nangyari, ang damdamin niya para sa akin ay nanatiling buo. Naging tapat din ako sa kanya. Sinabi ko na mahalaga sa akin ang paghingi niya ng tawad, ngunit hindi iyon sapat para agad kong muling ibalik ang lahat. Sinabi kong kailangan kong makilala ang bagong Clarice, ang taong handang bumaba mula sa pedestal na minsan niyang kinalalagyan, ang taong natutong mahalin ang simpleng buhay at ang mga tao sa paligid niya. Hindi ito pahayag ng pagdududa, kundi ng hangaring muling bumuo ng tiwala na minsang nawala. Simula noon, nagpatuloy kami sa pagtutulungan para sa komunidad. Ang bawat araw ay naging oportunidad upang mas makilala namin ang isa't isa muli, hindi bilang mga taong nagmahal noon, kundi bilang mga bagong tao na mas matatag at mas may malalim na pananaw sa buhay. Nakita ko ang dedikasyon ni Clarice sa pagtuturo sa mga bata, ang kanyang pagmamalasakit sa mga pamilya na nangangailangan, at ang pagsisikap niyang maging bahagi ng mas malaking layunin. Habang nagkakaroon kami ng mas maraming oras na magkasama, unti-unti kong naramdaman ang pagbabalik ng pagmamahalan namin. Hindi ito tulad ng dati, mas matatag, mas totoo, at mas malalim. Wala na ang mga hadlang na dulot ng pagkakaiba sa estado namin sa buhay. Sa halip, naroon ang isang unawaan na bunga ng lahat ng pinagdaanan namin. Hindi ko inasahan na darating pa ang pagkakataong ito sa buhay namin. Ngunit ngayon, naniniwala akong ang lahat ng nangyari ay may dahilan. Ang mga sakit at pagsubok ay nagdala sa amin kung nasaan kami ngayon. Sa isang lugar kung saan may pag-asa, pagmamahal, at tiwala. At habang nakikita ko ang ngiti ni Clarice habang nakikipaglaro sa mga bata, alam kong sa kabila ng lahat ng naging sugat ng nakaraan, handa na akong buuin muli ang kwento namin. Nang magkasama, ang buhay ko, na minsang puno ng paghihirap at pagsubok,
ay umabot na sa puntong hindi ko kailanman naisip na posible. Kasama si Clarice, nakapagbuo kami ng isang bagong layunin. Isang layunin na higit pa sa personal na tagumpay. Alam naming pareho kung gaano kahalaga ang edukasyon, lalo na para sa mga kabataang tulad ko noon na nangangarap, ngunit walang kakayahang abutin ito. Kaya't magkasama naming itinayo ang isang foundation na nagbibigay ng scholarship at vocational training para sa mga mahihirap na bata sa aming komunidad. Ang bawat araw na ginugol namin sa proyektong iyon ay puno ng saya at katuparan. Hindi lang kami nagbigay ng oportunidad sa mga bata, ngunit naging bahagi rin kami ng pagbabago sa buhay nila at ng kanilang mga pamilya. Ang aming kwento, mula sa hirap ng nakaraan hanggang sa tagumpay ng kasalukuyan, ay naging inspirasyon sa maraming tao. Narinig namin ang mga kwento ng mga magulang na pinangarap din ang magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak, at bawat isa sa kanila ay nagbigay sa amin ng lakas na magpatuloy. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang pagmamahalan namin ni Clarice. Hindi na ang pagmamahal na natakot sa mga hamon ng buhay, kundi isang pagmamahal na natutong lumaban at magtagumpay sa kabila ng lahat ng balakid. Kaya't noong araw ng aming kasal, napakalaking tagumpay para sa amin ang tumayo sa harap ng aming pamilya at mga kaibigan. Hindi magarbo ang seremonya. Hindi iyon ang mahalaga para sa amin. Sa isang simpleng simbahan sa probinsya, nagpalitan kami ng sumpaan. Ang paligid ay puno ng mga taong naging bahagi ng aming paglalakbay. Ang pamilya ko na laging nariyan para sa akin, si Marco na naging kaibigan at katuwang sa hirap, at ang komunidad na tumulong bumuo ng aming tagumpay. Nakatingin ako kay Clarice habang hawak ang kanyang kamay, at alam kong sa sandaling iyon, wala nang mas mahalaga kundi ang pangakong magsisimula kami ng bagong yugto ng aming buhay bilang mag-asawa. Sa araw na iyon, habang nagbigay ako ng mensahe sa aming mga bisita, hindi ko napigilang balikan ang lahat ng pinagdaanan ko. Ang bawat sakit, bawat pagkatalo at bawat paghihirap, lahat ng iyon ang naghubog sa akin. Hindi ako magiging kung sino ako ngayon kung hindi ko naranasan ang lahat ng iyon. Kaya't nagpapasalamat ako, hindi lang sa mga tagumpay, kundi pati na rin sa mga kabiguang nagturo sa akin ng lakas at tapang. Ngayon, narito na kami sa aming masayang wakas. Sa aming bahay sa probinsya, kung saan malayo sa ingay at gulo ng lungsod, binuo namin ang aming pamilya. Isang umaga, habang nakaupo ako sa beranda, natanaw ko si Clarice sa hardin, hawak ang aming anak. Ang kanilang tawanan ay nagbigay sa akin ng kasiyahan na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Lumapit ako at sumali sa kanila. Pinanood ang masayang paglalaro ng aming anak sa damuhan. Sa sandaling iyon, alam kong natagpuan ko na ang tunay na kayamanan ng buhay. Hindi sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya at komunidad. Sa bawat hirap na pinagdaanan namin, natutunan kong ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa dami ng buhay na natulungan at napasaya. At habang pinapanood ko ang aking pamilya, alam kong nahanap ko na ang buhay na lagi kong pinapangarap.